But let me take off from what I heard from all of them. Ang dami nilang sinabi, I kind of listed them down. Our guest from Save the Children PH talked about sexual health or doing reproductive health for kids. Our friend from UST Hiraya talked about dreams, that women can have dreams too. A future, empathy, women's role. Si Chris, ang ganda nung sinabi niya na this is not just any fictional character in a movie, there's a real person behind it. Somewhere out there, here in our country, or maybe somewhere else. The movie is really hitting on so many targets. No, ang dami niyang chine-check, ang dami niyang pinag-uusapan. But let me get to this question first, Direk Tonet. Saan ka nagsimula sa kwentong to? What really inspired you to tell this story of Sunshine? Medyo malayo. Hindi ko alam kung alam niyo yung Jojo Rabbit ni Taika. So, nanood ako ng Jojo Rabbit. Basta it's about a kid na meron siyang imaginary friend na si Hitler. Tapos habang pinapanood ko yon, parang naisip ko, what if merong isang buntis na teenager, tapos parang ipapersonify kung ano yung gulo sa utak niya. Tapos yun lang yung parang ano ko. That's the germ of the idea, Yun lang no? yung germ. And then, during the pandemic, nagsara yung industriya natin. Walang mag-shoot, walang lalabas. So, nagsulat lang ako ng nagsulat. So, during that time, nag-interview ako with the help of our production assistants, mga researchers. Nag-research ako, nag-interview ako ng mga bata those who continued with their pregnancy in their teens and those who terminated their pregnancy. So, nakita mo yung dalawang sides nung sitwasyon. Tapos, pag mapakinggan mo talaga yung interviews nila, most of them, nagpa-interview sa Zoom pero naka-off cam. Ayaw nilang magpakita. Pero grabe, very chilling yung stories nila. Mm-hmm. So, from there, mapupush ka talaga na ituloy-tuloy yung research. Tapos ang dami ko pang na-encounter na mga stories. Kaya from there, parang alam mo, kailangan mo lang siyang gawin. Yung nasa film, 13 years old yung bata. Actually, siya yung script con ko, tumulong sa akin sa research. Yung sa original script, parang 15 years old, tapos ginawa kong 13. Kasi yung recorded talaga na pinakabata na nabuntes sa Pilipinas ay 9 years old. So 9 years old, and it was a victim of incest. So yung incest talaga, isa siyang common na parang detalye sa most of the teenage pregnant kids and girls. No, Direk, susundan ko lang yun. Kasi sa dinami-dami namang problema ng mga kabataan, bakit this particular problem? Siguro kasi wala pa talagang, marami ng mga pelikula about nabubuntis, pero wala talagang yung ganitong age. Yun yung kailangan ng tutok na yun. Meron pa tayong, ito yung hindi nabibigyan ng priority talaga sa Kongreso. Even yung anti-adolescent pregnancy law, wala. Lagi na lang yung 19th Congress, pumunta ng 20th Congress, wala. Hindi talaga nagiging priority ang women's rights in general. At bukod pa doon, yung sa mas ilalim pa ng women's rights, yung mga batang babae. So, wala parang kung nandun ka sa mga interviews and research, gustuhin mo talagang ituloy yung kwento nila kasi very chilling talaga. Maris, in your past interviews, you've already said kung bakit mo tinanggap to, no? And Yes. paano ka kinonvince at paano kayo nag-usap ni Direk Tonet na kailangan pareho kayo ng mindset, or stand in, sa issues na itatalakay ni Sunshine. But after hearing yung mga sinabi nila, what was going through your mind? First and foremost, ang nasabi ko lang talaga, I agree. Ganyan din yung naramdaman ko while reading the script. Matapang, kailangan siyang mapag-usapan, kailangan siyang ipakita sa mundo. Hindi lang siya masa-summarize sa isang headline lang tapos ma-judge. Kailangan i-flesh out pa yung humanity ng mga babae, batang kababaihan na pinagdaanan ni Sunshine. Kailangan nila makita yung struggle, yung feeling of desperation, loneliness. Pag makita kasi nila yon, mamumulat na sila eh.
So I'm glad and thank you so much for your feedback, and I really hope na mas marami pang makanood dito. Direct Dan, when unang sinabi sa'yo ni Direk Tonet na gagawin niya tong pelikulang to, and when you first read the script, what was your immediate and instant reaction? Ayun, ako first, ang ganda eh. I think isa pa sa mga unang sinenda namin yung cinematographer. Si Pao Arendain during the pandemic. Tapos naalala ko parang pinabasa niya na sa Cebu siya. Tapos parang nag-message agad siya na sa akin. Ang ganda ng script nito, Net. Naiyak ako, please wag na kayo maghanap ng iba na mag-shoot na. Please tell Chet. So parang ganun yung power ng script pa lang. So, script pa lang. Tapos, before pa the version, yung unang version ito ang haba. Na napag-game to Net. Nag-iba-iba yung ending. Na parang may mga pelikula kasi na susugalan mo dahil alam mo hindi lang may sinasabi pero parang may gustong gawing tama. So yun, very happy ako to not only make this movie but find willing producers to help us tell the story. So kailangan din sila pasalamatan yung Happy Infinite tsaka yung Cloudy Duck. FDCP, napakadami nila na kumbaga naniniwala sa project para makapagpalabas tayo ng ganitong pelikula. Maris, did it change you? Did Sunshine change you? Of course. In what way? This is my third or fourth project with Project 8. Project 8 projects. So, feeling ko, generally speaking, I was a different person then, before working with them. Kasi, unang-una even sa first projects na nagawa namin, na nabuksan yung, na may ibang mundo pa pala when it comes to acting. Kasi, growing up, isa lang yung ginagawa ko, which I totally loved also. But meron pa palang iba. But nung dumating yung Sunshine sa akin, it changed me in a way na nagkaroon ako ng, alam mo yung pagmamahal sa ginagawa ko. It gave acting a deeper meaning for me. Why do you do this? Why do you have all this attention in front of you? And nung nangyari yung Sunshine, nagkaroon ako ng sense of duty na parang I have to do this. I have to do this. When I read the script, kailangang may artistang matapang enough na gagampanan yung role at pagkatao ni Sunshine. And nagkaroon ako ng urge talaga na, Direk, ako to, naniniwala ako sa pelikula, naniniwala ako sa mensahe. Bakit ikaw yun? Ako siya. Ano? Sorry. No, bakit mo naramdaman na, Direk, ako to? Oo. Kasi unang-una, gusto kong makatrabaho si Direk. Talaga, ever since. Kasi fan ako ng mga ginawa niya, and fan ako sa contribution niya sa Philippine cinema. And, bakit? Ang tanda. Dadating ka din dun. Fan ako. But then, naramdaman ko lang, nagkaroon ako ng deeper connection kay Sunshine. Kasi si Sunshine ay dreamer. At na yun din yun kasi parang nagme-mirror siya sa pinagdaanan ko dati. Nag-start din ako at 16. And kung wala yung mga ate ko, kung wala yung mga tao sa paligid ko, I would have been so misguided and so lost. And I'm just glad na andyan yung pamilya ko, and especially my sisters, na tinulungan talaga ako. Nagkaroon ako ng empathy kay Sunshine. Gusto ko siyang alagaan, gusto ko siyang protektahan. And I feel like parang sabi ko ay Direk, hindi ko na sinabi sa kanya, pero parang sabi ko na gagawin ko ang lahat para maprotektahan yung message ng pelikula at ma-embody ko to ng tama. And even the preparation. So yeah, I felt really ready for that. Naniniwala di ba kayo, Direk Tonet, Maris and Direk Dan, na kasi pag nag-i-interview ako ng mga composers or songwriters, sabi nila, pag yung kanilang kanta ay lumabas na, it's no longer theirs. Di ba? It's usually the soundtrack na of those who's listening to the music. Ganon din ba ang Sunshine? Do you feel that, na parang once lumabas na to,
it's no longer just my story, Direct Annette. It's someone else's story. I think sa lahat naman ng pelikula ko, ganun yung tingin ko. Once na nilabas ko na siya, hindi na siya sa akin. So, kapag napanood na siya ng mga tao, parte na sila nung nagmamay-ari ng kwento kasi binigay nila yung oras nila, panahon, pera para panoorin. At free na silang salita about the film. At ganun din dun sa Sunshine. Siyempre, we are aware na this could be very polarizing. And natutuwa kami na, siyempre, ilang seats lang to, 33 seats. Parang, sabi nga dun sa isang parang echo chamber. Pero syempre, pag lumabas tayo, hindi na natin mapipigilan kung ano yung pwede nilang isipin dun sa pelikula. Pero tingin ko, ganun talaga dapat yung pelikula di ba? Yung willing kang ilabas yung isang pelikula na alam mong merong mga pwedeng hindi magkagusto sa pelikula or hindi sang-ayon sa sinasabi ng Sunshine. Pero sa akin, mas okay na yon na mapag-usapan kaysa hindi napapag-usapan at all. Kasi ngayon, isang problema natin yung stigma talaga around issues ng mga kababaihan. Pag yun yung pinag-uusapan, dapat hush-hush, dapat hindi malakas, hindi marami. Pero ngayon, na ilalabas namin yung Sunshine, I think ready kami na mapag-usapan siya. At syempre dito may mga issues about abortion, about reproductive rights, about women's rights. Pero I think yung iba't ibang issue na yon nagmumula siya sa at least merong nakinig, merong empathy, merong understanding. Kung ano man yung pinaniniwalaan mong side, I think importante naman na mapag-usapan yun na hindi talaga lahat sang-ayon sa ganito or ganyan. Pero ang importante, alam nila na si Sunshine, hindi lang siya isang fictional character. Namumuhay siya sa labas kasi sum total lang siya ng lahat ng mga batang na interview namin. At pag lumabas tayo, si Sunshine, nandyan siya. At hindi natin alam yung anak natin, yung kapatid natin, kaibigan natin. Si Sunshine pala siya. Pero ngayon, pwede na nating mapag-usapan. And hindi lang parang gymnast lang. Some people, di ba, they have different careers and nasa stop because, di ba, yung gaya ng sabi ni from UST Hiraya, for the record, this is the second screening in the Philippines ever. The first one was in Greenbelt, di ba? Parang here din. Yes. Here din, sorry. Here din yun. Tapos this is the second. Yes. Bakit ang tagal? Parang 2 years na direct, no? Parang, last year yung world premiere sa Toronto. Bakit ang tagal? Why did it take so long para bumalik dito sa Sunshine sa Pilipinas? Una, ang hirap pong makahanap ng playdate dito sa Pilipinas. Yung pala yun? Yung totoo lang. Okay. Parang isa yung, syempre, it's one thing to make a film, it's another to distribute it. Okay. Alam naman parang struggle at challenge talaga sa mga Filipino producers na makahanap ng magandang playdate, meaning isang playdate na wala masyadong kalaban na Hollywood films kasi reality siya na hindi na natin alam paano mababago pero okay lang, laban lang. Kasi ang kasabay ng Sunshine, very small film, indie film, Fantastic Four. Yeah. Oh. The first 4 steps. Pero wala, kailangan nating ipalabas to Kailangan nating ilaban na ipalabas. Kaya nga inaagahan namin yung So, yung pagpalabas namin na late kasi gusto naming makakuha ng enough buzz from the international film festivals because it will help us when we finally show it here. Kasi syempre this is not a big studio film. We have very limited marketing budget. And ang kailangan namin ay yung mga actual reactions from people who watched the film and loved it, yung word of mouth at play. Kaya matagal pa, 23 days pa, 24 days pa, pero ang aga ng mga screenings namin kasi minsan ang tagal makarating sa mga tamang tao yung balita about Sunshine. So, ayun. Kaya naimbitahan namin kayo, yung mga school organizations, yung mga influencers natin from social media to help us spread the word. Since we're talking about a bold movie, hindi ko alam kung